Boss, nandito ang mga damit mo na ipinadala sa akin ni Aling Martha. 5 araw na daw kasi kayong hindi umuwi, sabi ni James na kanina pa nakamasid kay Draco. Kakarating lang niya sa hospital, ngunit hindi niya maiwasan ang hindi maawa sa sitwasyon ngayon ng kanyang boss. Lumingon sa kanya si Draco, na halatang namumugto pa rin ang mga mata mula sa pag-iyak. Araw-araw na yata ang boss niya umiiyak, at naghihintay kung kailan magising ang kanyang asawa. Salamat James, ilagay mo na lang dyan at bumalik na muna sa opisina. Dalhin mo na lang dito sa hospital ang lahat ng mga papeles, na kailangan kong pirmahan, matamlay na sagot ni Draco sa kanya. Tula lang nakatayo sa gilid ng pinto si James, habang nakatingin sa kanyang boss. He's on the side of Katlea's bed, while holding her hand. Napabayan na niya ang sarili. Magulo ang buhok, gusot ang damit, at kahit sa oras ng pagkain nito, ay halatang nakakalimutan na niya. Hindi na siya nagtagal pa sa silid na yun. Agad na siyang umalis pabalik ng opisina. Samantala sa parking lot ng mall, akmang uupo na si Sandra sa driver's seat ng kanyang kotse, nang biglang may ham attack sa kanyang kamay. Aray! Napangiwi siya sa lakas ng paghatak sa kanya. Raven! Nagulat siya nang makita ang galit na anyo nito. Ano ba ang problema mo? Pagalit na tanong niya sa lalaki. Sandra, kumikilos ka na ngayon nang hindi nagpapalam sa akin. Galit na tanong sa kanya ni Raven. So what? Nagsisimula pa lang ako sa mga plano ko Raven. Huwag mo akong pakialaman, galit ring sagot ni Sandra. Huwag pakialaman Sandra, nababaliw ka na ba ha? Sa tingin mo ba sa ginawa mo hindi ako babalikan ni Draco? Mga tauhan ko ang ginamit mo Sandra. At sigurado ako na pinaghihinalaan na ako ngayon ni Draco. Ano ba ang pinagpuputok ng botsi mo Raven? Malinis akong magtrabaho. Walang natira sa mga tauhan mo, dahil naubos na silang lahat tapusin ni Draco. Sino pa bang tatanungin niya, kung sino ang nag-utos sa kanila? Wala na diba? Tula lang nakatingin si Raven kay Sandra. Hindi siya makapaniwala sa ginawa nito. Ang sama mo talaga Sandra. Inutusan mo ang mga tauhan ko na i-kidnap si Katlea, pagkatapos mong makuha ang gusto mo, ay ikaw na rin ang nagsaplong sa kanila kay Draco. Isa ka talagang traidor. Bravo, Raven, ang talino mo. Pumalakpak pa ito, habang tinitingnan ng lalaki. Alam mo ba kung ano ang tawag sa ginawa ko? Hitting 2 birds with 1 stone. Sa ginawa ko, hindi ko lang unti-unting kinukuha ang loob at tiwala ni Draco, kundi nakukuha ko pang burahin si Katlea sa landas ko. Ayaw ko nang umasa sa'yo Raven, isa kang palpak. Sigaw nito sa kanya. Subukan mo lang na galawin ulit si Katlea, ilalantad ko ang baho mo kay Draco, banta ni Raven kay Sandra. We'll just do it if you can make Draco believe you. Dahil sa ating dalawa, ako ang anghel, samantalang ikaw ay isang masama niyang kapatid, mortal na kaaway. Bakit hindi mo subukan Sandra? At makikita mo kung anong kaya kong gawin sa'yo. Tinapunan muna niya ng galit na tingin si Sandra, bago tumalikod at paika-ikang naglakad pabalik sa kanyang kotse. Hindi pa siya ganap na magaling, may hawak pa rin siyang tungkod, upang suportahan ang paglalakad niya. Naiwan si Sandra sa labas ng kanyang sasakyan, habang matalim na nakatitig sa papalayong sasakyan ni Raven. Hindi mo ako matatakot Raven. Sisiguraduhin kong mawala sa landas ko si Katlea. Itutuloy ko pa rin ang plano kung paghihiwalayin sila ni Draco, sinusumpa niya sa sarili. Dumiretso si Sandra sa hospital, kung saan nakakonfine si Katlea. Pagkakataon na niya itong makuha ang loob ni Draco. Nadatnan niya ang 10 bodyguards na nakabantay sa labas ng pintuan, ng silid ni Katlea. Ma'am sandali lang. Ano po ba ang sadya nila? Hinarangan kaagad siya ng isang bodyguard. Nandito ako para bisitahin si Katlea. Bakit bawal ba? Pabalang niyang sagot sa bodyguard. Napakamot ng ulo ang bodyguard, at saglit na kinuha ang walkie-talkie nito. Boss, nandito si Ma'am Sandra sa labas, gusto niya daw na bumisita kay Ma'am Katlea. Paalisin mo, hindi kailangan ng asawa ko ang bisita, sagot agad ni Draco sa kabilang linya. Ngunit huli na ang bodyguard. Bago pa man niya masabihan si Sandra, ay nakapuslit na ito sa silid ni Katlea. Namumutla ang bodyguard, nang maisip na mawawala na siya ng trabaho. Samantala pagkapasok ni Sandra sa loob,
ay sinalubong kaagad siya ng mga matatalim na tingin ni Draco. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong niya sa babae. Draco, gusto ko lang dalawin si Katleya. Naawa kasi ako sa sinapit niya. Ito nagdala ako ng mga prutas para sa kanya, at ikaw din dinalhan kita ng pagkain. Tingnan mo nga ang katawan mo, nangangayayat ka na. Akmang hahawakan na niya ang braso ni Draco, nang tinabig ng huli ang kamay niya. Umalis ka na, Sandra. Huwag mong hintayin na kaladkarin pa kita palabas. Bigyan mo ng respeto ang asawa ko, nagpipigil sa galit na wika ni Draco. Draco, wala namang masama sa ginagawa ko. Concern lang ako sa'yo, ano ba pinagpuputok ng botsi mo? Maang-maangan ni Sandra. Huwag na tayong maglokohan pa dito, Sandra. Kung hindi mo sana nilagyan ng gamot pampatulog ang inumin ko, hindi sana nangyari ito sa asawa ko. Sana napigilan ko pa siyang umalis ng mansion, panunumbat ni Draco sa dalaga. Bakit ako ang sinisisi mo? Kahit nilagyan ko ng pampatulog ang inumin mo, wala namang nangyari sa atin, di ba? Kasalanan niya kung bakit nangyari sa kanya yan. Bakit pa kasi siya umalis ng gabi? Gawain pa ba ng matinong babae yan? Malay mo kung nakipagkita siya kay Raven, at pinalabas nilang dalawa na kunyari na kidnap siya. Magpasalamat ka pa nga sa akin, dahil nakita ko ang pagkidnap sa kanya, kung nagka. Agad na nagmarka ang kamay ni Draco sa pisngi ni Sandra, dahil sa lakas ng pagkakasample nito sa kanya. Napaiyak ang babae, habang nakatingin sa lalaking minahal niya. Sa tanang buhay ni Sandra, ngayon lang si Draco nang ahas na saktan siya. Hindi siya makapaniwala, nang dahil kay Katleya ay magagawa nitong pagbuhatan siya ng kamay. Tulala pa rin si Sandra na nakatingin, sa nagdidilim na anyo ni Draco. Sige, ituloy mo pa ang sasabihin mo, at hindi lang sampal ang matitikman mo sa akin. Now, out! Out! Malakas na sigaw nito, sabay turo ng pintuan kay Sandra. Nang makitang hindi pa rin siya gumagalaw, ay galit na galit niya itong kinaladkad, at tinapon palabas ng pintuan na parang basahan kasama ang mga dala nito kanina. Masakit ang mga katawan ni Sandra, dahil sa pagkatilapon sa sahig. Hindi may pinta ang kanyang mukha, habang pinipilit ang sarili na makatayo. Luhaan siyang umalis ng lugar na iyon. Isa lang ang pumapasok sa isip niya ngayon, ang maghigante sa babaeng naging dahilan ng kabiguan niya. Mas masahol pa ang gagawin niya dito. Ipaparamdam niya kay Katleya, kung paano ang itapon at kamuhian ng isang Draco del Fuego. Sinusumpa niya sa sarili. Samantala sa loob ng VIP room, nanatili pa ring nakapikit ang mga mata ni Katleya. Habang dinadama ang pagdampi ng labi ni Draco, sa namumulang mga labi niya. Di niya mapigilan ang unti-unting paglandas ng kanyang mga luha, habang pinapakinggan ang bawat madamdaming salita na binibitawan ni Draco, habang hawak-hawak ang mga kamay niya. I love you, babe. Sana magising ka na. I miss you very very much, sweetheart. Hinding-hindi ako aalis sa tabi mo, hanggat hindi ka pa nagigising. Natatakot akong may mangyaring masama ulit sa'yo, babe. Mababaliw ako pag mawawala ka sa akin. Nang unti-unti siyang magdilat ng kanyang mga mata, ang mukha agad ng kanyang asawa ang kanyang nakita. Nakapikit pa rin ang mga mata nito, at halatang umiiyak. Pinagsalikop ni Draco ang kanilang mga kamay, at masuyo nitong dinala sa kanyang mga labi upang halikan. Nagkataon nagising na siya kanina, nang pumasok si Sandra, at narinig niya lahat na pag-uusap ng dalawa. Nanatili muna siyang nakapikit, para malaman niya kung anong relasyon mayroon sina Draco at Sandra. At ngayong alam na niya ang lahat, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay, at masuyong pinahiran ang luha sa mga mata ng lalaking asawa. I love you too, sweetheart, at miss na miss din kita, mahinang sagot niya dito. Nagulat si Draco sa malaanghel na boses, na matagal na niyang gustong marinig. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, mukha ng nakangiting asawa ang nagpabalik sa kanyang sistema. Agad niya itong niyakap habang umiiyak pa rin. Sweetheart, thanks God at gising ka na. Miss na miss ko na ang may akap at mahagkan ka, babe, mangyak-ngiyak na wika ni Draco sa asawa. Babe, ang sabihin mo, iba na naman ang namiss mo sa akin, pang-aasar niya dito. Napakamot siya sa ulo, at sumilay ang mga ngiti sa kanyang mga labi. Babe, syempre kasama na yon, pero mas masaya ako ngayon, makita na gising ka na.
Sandali, pagbabalat kita ng oranges, gusto mo bang kumain? Nagugutom ka na ba? O tubig baka gusto mong uminom? Tarantang sabi nito, upang pagtakpan ang pagkapahiya. Babe, kanino galing ang mga prutas na yan? Tanong ni Katlea nang maalala na may dala si Sandra na prutas kanina. Syempre sweetheart ako ang bumili, pinadeliver ko yan kanina, bakit ayaw mo ba? Gusto, pero baka naman kay Sandra galing yan, ayaw kong kumain. No sweetheart, may dala siya kanina, pero tinapon ko na yun kasama niya. Sa akin nang galing to sweetheart, paliwanag niya sa asawa. Promise, pag nalaman ko na kay Sandra galing yan, 1 buwan kang hindi makakatabi sa akin sa pagtulog. Sweetheart naman, huwag mo naman akong takutin. Isipin ko pa nga lang na 1 linggo kang hindi magigising, para na akong mababaliw, tapos gawin mo pa ng 1 buwan. Pagmamaktol niya sa asawa. Bakit babe, ilang araw ba akong tulog? Ibig mong sabihin na koma ako. Tama ka sweetheart, kaya nababaliw ako araw-araw sa kakaisip, kung kailan ka magigising. Natakot kasi ako baka hindi lang 1 linggo ka matutulog, baka higit pa o hindi na talaga. Basta ang dami lang pumapasok sa utak ko. E paano nga kung hindi na talaga ako magigising babe? Ano ang gagawin mo? Curious na tanong ni Katlea. Susunod ako babe, walang silbi ang buhay at pinaghirapan ko, kung wala ka naman sa tabi ko, agad niyang sagot, habang binibalatan ng oranges at apple si Katlea, na agad naman nitong kinain. Huwag mo ngang sabihin yan babe, kung darating man ang araw na paghihiwalayin tayo ng tadhana, at kung sakali mang mauuna akong mawala sa mundong ito, isipin mo lagi na malungkot ako pag kinitil mo ang buhay mo, nang dahil lang sa akin. Kaya huwag na huwag mong gawin yan, para lang sumama sa akin sa kabilang buhay, paalala ni Katlea sa asawa. Ganon, edi maghihintay na lang ako. Kung kailan ako magkakasakit, tapos pipiliin ko yung sakit na walang lunas, nang sa ganon mabilis akong makasunod sa iyo sa kabilang buhay. Hay nako! Alam mo ikaw, kahit kailan, lagi ka talagang may dahilan. Pwede bang magpatalo ka naman sa akin kahit once lang? Ngumiti lang ito sa kanya at sinabing, okay, basta para sa mahal kong asawa, sabay halik sa noo ni Katlea. Babe, nung natutulog ako, sino ang nagpupunas at nagpapalit ng aking suot? Si Nanay Martha ba? Tanong niya ulit kay Draco. Hindi babe, syempre ako. Sino pa bang gagawa nun? Ako ang asawa mo. Bigla siyang pinamulahan sa sagot ni Draco, at parang nahulaan naman nito ang nasa loob ng isip niya, kaya muli itong nagsalita. Sweetheart, ilang beses ko na nakita yan, kaya wala kang dapat ikahiya. Asawa mo ako, at mahal na mahal kita, sabay halik sa noo ng asawa. Pagkalipas ng ilang araw na pagpapahinga ni Katlea sa hospital, sa wakas ay makakauwi na rin siya sa kanilang mansion ni Draco. Bago siya umuwi ay lihim muna siyang kinausap ni Axel, at dito niya mismo nalaman na magpinsan pala sila sa ina. Hindi nila ito pinaalam kay Draco, upang hindi maging komplikado ang kanilang relasyon. Marami pa silang dapat ayusin bilang mag-asawa, dahil kapwa pinagtangkan ang mga buhay nila. Pagdating ng mansion ay agad siyang kinarga ni Draco papasok sa kanilang silid. Draco, babe ano ka ba? Ibaba mo na nga muna ako. Ginawaran lang siya nito ng halik sa labi, habang namumungay ang mga mata, na nakatitig sa kanyang kabuuan. Babe, ano na naman ang pinaplano mong gawin? Kinakabahan bagamat excited na rin niyang tanong kay Draco. Kailangan kong makabawi ng lakas babe, malanding sagot nito sa kanya. Ha? Di ba dapat magpahinga ka? Kailangan mo ring makabawi ng tulog. Kaya nga sweetheart, ikaw ang lakas ko, at pagkatapos nitong gagawin natin, sigurado akong maging mahimbing ang aking pagtulog, malanding bulong nito sa kanya. Hinampas niya ito sa dibdib, habang dahan-dahan siyang hinihiga ni Draco sa malambot nilang kama. Ikaw talaga na lalaki ka napakalandi mo. Hayaan mo na sweetheart, sayo lang naman ako ganito, wika nito sa paos na boses. Totoo. Kung ganun sino yung lalaki na call ayaw ni Sandra doon sa room 403 ng Shangri-La Hotel. Narinig kong binibigkas niya ang pangalan mo, habang nag-aanuhan kayo. At saka sinabi niyang mas magaling daw siya kaysa sa akin, may himig panunumbat na wika niya kay Draco. Biglang nagkunot ang noo ni Draco. Sweetheart di ko alam kung sino ang call ayaw ng babaeng yun.
Basta ako siguradong sigurado na ikaw lang ang babaeng nagmamay-ari ng katawan ko. Walang pwedeng humawak sa six-packs abs ko kundi ikaw lang. Namula ang mukha ni Cattleya, at agad siyang napalunok ng laway, nang dama po ang kanyang mga kamay sa six-packs na abs ni Draco. Naging hudyat naman yun upang sumilay ang pilyong ngiti sa labi nito. Kaya binuhat niya ulit si Cattleya, mula sa pagkakahiga, at dinala sa paborito nilang love nest, ang shower room na nasa loob mismo ng kanilang kwarto. Hinayaan niyang habaran siya nito, at dahan-dahan na nilagay sa maligamgam na tubig sa loob ng bathtub, na pangtatluhan ng lapad. Pumasok na rin si Draco sa loob nito, at pinaliguan siya ng mga halik sa buo niyang katawan. Matagal din nagkahinang ang kanilang mga labi. Pagkatapos nilang magbanlo sa shower, ay ipinagpatuloy ulit nila sa kama ang ganun ding eksena, hanggang sa kapwa na sila napagod at tuluyan ng nakatulog. The next morning ay maaga siyang hinatid ni Draco sa university, na pinapasukan niya. Kailangan niyang makahingi ng special exam ulit sa mga professor para sa finals, dahil hindi siya nakapag-take ng exam, gawa nga nung kinidnap siya. Next month after her graduation, plano niyang unti-unting sabihin kay Draco ang lahat sa kanyang pagkatao. Hindi magtatagal, at baka malaman ng mga kalaban na buhay pa ang anak ng Eagle Queen. Ayaw niyang madamay si Draco, kaya sasabihin niya dito ang totoo, para payagan siyang umuwi ng New York, at tuklasin ang hiwaga ng pagkamatay ng kanyang ina. Nandito na tayo sweetheart, don't forget to call me later. Okay. Agad na siya nitong ginawaran ng halik sa labi. Nakabawi naman kaagad si Cattleya, mula sa malalim na pag-iisip, kaya gumanti na rin siya sa mga halik at yakap ni Draco, bago bumaba ng sasakyan. Sinigurado muna ni Draco na nakapasok na si Cattleya sa loob ng university, bago tinawag ang mga elite warriors upang lumapit sa kanya. Boss, may dagdag ba sa instructions ninyo? Tanong agad ng tauhan niya, nang makalapit na ito. Siguraduhin ninyong mabantayan ng maayos ang asawa ko ha. Ayokong maulit ang nangyari sa kanya. Kayo talaga ang uunahin kong tigukan pag may nang ahas ulit na kidnapin siya. Maliwanag. Opo Boss Draco. Sisiguraduhin po namin ang kaligtasan niya, agad naman itong sagot sa kanya. Hindi alam ni Cattleya ang mga nangyayari sa labas. Nagmamadali siyang pumasok sa Dean's office, nang biglang hinarangan ni Marie, at ng mga kaibigan nito ang kanyang dinadaanan. Sister, magaling ka na pala. Mabuti na lang at hindi ka napuruhan. Kumusta ka na? Nag-aalala na tanong nito sa kanya, na halatang peke naman. Masyado ka namang nag-aalala sister. Naninibago tuloy ako sayo. Mayroon ba akong aasahan na mangyayari ulit? Saglit na natigilan si Marie sa sagot ni Cattleya sa kanya. Hindi niya akalain na mababasa nito kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. Hahaha, ano ka ba Cattleya? Masyado ka naman yatang napapraning. Nag-aalala lang ako sa academics mo, kasi hindi ka nakakuha ng final exam. Paano na ngayon yan? Baka hindi na ikaw ang magiging summa cum laude ng university, pag-iiba niya ng usapan. Wala akong pakialam kung sino ang magiging cum laude. Importante sa akin ang makapagtapos. Excuse me, agad siyang tumalikod sa mga ito, at pumasok na sa Dean's office. Sobrang yabang naman ng sister-in-law mo Marie. Naging asawa lang ang kuya mo, akala mo kung sino na umasta, wika ni Myla. Hayaan mo siya, hindi na rin magtatagal ang kayabangan niya, dahil sooner or later babalik siya sa basurahan, na pinanggalingan niya, sagot ni Marie habang matalim pa rin ang titig sa papalayong si Cattleya. Sa tingin niyo kaya, sino ang magiging summa cum laude, si Marie kaya or Cattleya? Tanong ng isa. Magpastahan tayo, pag si Marie ang mapili, manlilibre ako ng pampasulan natin, pag si Cattleya naman, makikipag-break ako sa BF kong si Brix, pagyayabang ni Myla, isa mga kaibigan ni Marie. Napaawang ang mga labi ng lahat na nakarinig. My gosh Myla, bakit mo dinamay si Brix dito? Kilala mo si Cattleya, running for summa cum laude yon, baka mapahamak ang relasyon ninyo ni Brix, saway ng isa sa kanila. No way. Naniniwala akong si Marie, ang pipiliin at hindi si Cattleya, sagot ni Myla na tiwalang-tiwala sa sarili. Ewan ko sayo, basta huwag kang iiyak-iyak pag nalaman ni Brix, na ginawa mong pagpustahan ang relasyon niyong dalawa. Samantalang sa loob ng Dean's office, nakaharap si Cattleya sa lahat ng mga professors niya.
Pinayagan siya ng mga ito na kumuha ng special exam. Sa isang kondisyon na sa mismong araw ding ito ay kailangang maipasa niya ang kanyang exam sa lahat na subjects. Ngayong araw din kasi sila pipili, kung sino ang magiging summa cum laude. Pagkatapos ng exam ay agad na siyang pumunta ng mall. At namili ng mga kakailanganin niyang lutuin para mamayang gabi. Siyempre hindi niya nakakalimutan na magbigay ng regalo, para sa kaarawan ng kanyang mahal na asawa. Nagpanggap siya kanina na hindi niya ito naalala, dahil balak niyang sorpresahin ito mamaya. Ilang sandali pa ay natapos na niyang bilhin ang lahat, at nakapaghanda na rin siya ng pwedeng gawing pangregalo, kaya naisip niyang tawagan si Mang Edwin, upang sunduin siya sa labas ng mall. Nasa kalagitnaan na siya ng kanilang biyahe, nang tumawag si Draco sa kanya. "Babe, asan ka ngayon? Susunduan kita?" tanong ni Draco. "Hala, sorry baby ko, nakalimutan ko lang sabihin sa'yo na nagposundo na ako kay Mang Edwin. Pauwi na kami ngayon sa bahay." Ganun ba? May himig pagtatampo ang nasa kabilang linya. Talagang ang babaeng to nakalimutan niya ngayon ang birthday ko. Yayain niya sana itong mag-dinner sa labas, ngunit agad naman itong umuwi. "Okay sige, ingat ka babe." Halata ang nagtatampo sa tono ng boses niya. "Sweetheart, huwag ka nang magtampo, okay? Umuwi ka ng maaga mamaya ha. Hihintayin kita. I love you babe," paglalambing ni Katlea. Nagtagumpay naman ang babaeng asawa, sa paglalambing sa kanya, kaya agad namang nawala lahat ng pagtatampo niya. "Sige, I love you too sweetheart. Lagot ka sa akin mamaya," pahabol pa niya sa asawa, bago pinatay ang tawag. 7:00 na ng gabi nang makauwi si Draco. Nagtataka siya kung bakit walang ilaw sa loob, at labas ng kanyang mansion. Bigla siyang kinabahan, at si Katlea kaagad ang pumasok sa isip niya. Pumalpak na naman ba ang mga tauhan niya? Malaki ang kanyang mga hakbang paakyat, at dirdiretso sa kanilang silid. "Katlea," kaagad niyang sigaw, pagpasok niya sa loob. Para na siyang maiyak, dahil wala man lang siyang marinig na sumasagot. Hinahanap niya ang switch sa gilid ng pintuan, para lang magulat sa kanyang nabungaran. May mga balloons at wine na nakakalat sa loob ng silid. "Happy birthday sweetheart," masayang bati sa kanya ni Katlea. Habang malanding kinawit ang dalawang kamay nito sa likod ng batok niya. Hindi pa siya nakabawi sa pagkabigla, nang masuyo siya nitong hinalikan sa kanyang mga labi ng napakatamis at napakatagal. Agad siyang nabaliw sa ginagawa ng asawa, at tuluyan nang nawala ang katinuan niya. Binuhat niya ulit ito at akmang ihiga na sana niya sa kama ang asawa, nang masorpresa ulit siya sa daming petals ng red roses, na nakakalat sa higaan, at ang ibang petals ay nagdisenyo pa sa pangalan niya. "I love you babe, happy birthday." Sa sobrang tuwa niya sa ginawa ni Katlea, ay pinaulanan niya ulit ito ng mga halik, mula sa pisngi, sa leeg hanggang sa napunta sa chest. Saglit na naman siyang natigilan, nang mapansin niya ang nakaukit niyang pangalan sa kaliwang bahagi ng ano nito. Mayroon itong maliit na heart mula sa simula, at dulo ng mga letra. "I heart you Draco del Puego" ang nakaukit sa balat nito. Umangat siya ng tingin sa asawa na waring nagtataka. "Babe, nagpatato ka." Halata ang pagkadisgusto sa tono ng boses nito. "Kanina lang yan babe, gusto ko kasing malaman mo na ikaw lang ang nag-iisang lalaki sa buhay ko at wala nang iba," nahihiyang sagot niya dito. "Pero sino ang nagtato sa'yo, lalaki ba? Di nakita niya ang ano mo." "Babe, ang dumi naman ang pag-iisip mo, babae kaya ang nagtato sa akin no, don't worry," paunawa naman niya. "Sweetheart, alam mo ngayon ko lang na-realized, na sobrang sweet mo pala. Ang dami mong pakulo sa katawan, baka pati sa ilalim mayroon ding surprise ha," sabay hila pababa ng ano niya. Namula kaagad ang mukha ni Katlea, nang makasalubong ulit ang mga malagkit na tingin ng kanyang asawa. Huli na siya dahil nakita na nito ang letrang Draco sa noo ng gitnang harapan niya. Tinakpan ni Katlea ng dalawang kamay ang kanyang mukha. Hiyang-hiya siya sa kanyang asawa. Bakit ba pati sa ano niya naisipan niyang palagyan ng pangalan ni Draco? Parang gusto niyang maghukay ng lupa, at ibaon ang sarili sa lupa. Pilit namang tinatanggal ni Draco, ang dalawang kamay na nakatikip sa mukha ng kanyang asawa. "Babe, halika nga dito, kung ano-ano lang ang pumapasok dyan sa utak mo.
Niyakap niya ng mahigpit si Katlea, at isiniksik ang mukha nito sa leeg niya, na waring bandang bango sa amoy niya. Thank you sweetheart, akala ko nakalimutan mo na ang birthday ko. Parang maiiyak nitong sabi, babe, pwede ba yun? Sa sobrang taba nga ng isip ko naisipan ko pa ang magpalagay pati sa ano hihihi. Wala na kasi akong maisip na pwedeng i-surprise, dahil lahat ng bagay ay nasa sayo na. Kaya sa sarili ko na lang inilagay ang ibang sorpresa. Umangat ulit ng tingin si Draco sa asawa. Ibang sorpresa. Ibig sabihin mayroon pa. Baby parang nakakatakot na yang pinaggagawa mo ha, baka ang susunod mong sorpresa, ay hindi ko na makayanan. Siya kanya sinuri lahat ng mayroon sa katawan ni Katlea, hanggang sa hindi na matigil-tigil ang tawa nito, dahil sa kinikiliti na siya ni Draco. Babe sweetheart stop it, ano ba yung dinner yun sa baba? Saka lang tumigil si Draco sa pagkilati sa kanya. Hinhila niya si Katlea at kinarga sa kanyang likod na parang bata. Lumabas sila sa kanilang silid na ganun pa rin ang ayos, hanggang sa bumaba na sila ng hagdan. Dinaanan muna ni Draco ang main switch sa gilid, kaya lumiwanag ang buong mansion. Happy birthday to you! Happy birthday! Unti-unting humihina ang boses ng mga kumakanta sa loob ng sala. Napatigil ang lahat, at tula lang nakatitig sa kanila, na hanggang ngayon ay karga-karga pa rin ni Draco si Katlea, naka-bridal style na ang klase ng pagkakarga nito. Nanay Martha, bakit tumigil kayo sa pagkanta? Para naman kayong nakakita ng multo, tanong ni Draco sa mga nagtatakang bisita, at kasambahay. Nagkatinginan lahat ng mga katulong at bodyguards sa kay Nanay Martha, at inulit nila ang kanilang pagkanta. Sa pagkakataong ito ay malakas na at masigla. Samantalang naiirita si Marie na nakaupo sa couch, habang tinitingnan ng mag-asawa na anytime lalanggaman na sa sobrang kaswitan. Makikita mo Katlea, bilang na lang ang araw mo dito sa mansion. Kapag nangyari yon, sa akin mapupunta lahat ng mana pag nawala si kuya sa loob-loob niya.